Life update, guys. Nasira na yung Samsung Serif ko. Grabe, sobrang love ko siya. And, ayun, nag-give up na siya. Actually, nasira na siya before. Pinaayos lang namin sa technician. Naayos naman ng technician, pero sabi niya, if masira to ulit, dead na talaga. Hindi ko alam kung makaka-relate kayo dito sa ikukwento ko, pero sobrang na-attach ako sa kanya. I know, na-attach sa TV. Feeling ko sa onting mga bagay lang ako attach. Like, siguro itong camera na to, yung TV na yun. And ibang level yung pagka-attach ko dun sa Samsung Serif ko kasi nung time na depressed ako, sobrang weird ang sasabihin ko pero siya lang yung kausap ko. Oh my God. Tapos ayun, nung nasira siya, sobrang nag-breakdown ako. Mga 2 to 3 days. Para ako namatayan, guys. As in, second hand ko lang siya nabili. Tumagal siya ng 2023, 4, 5, 6. 3 years sa akin. Pero 1 year yata, or less than 1 year ginamit ng first owner. Tapos nag-migrate siya to Korea. Sobrang nasad ako na nasiraan ako ng TV. Nung nagbe-breakdown ako about my dead TV, ginugal ko, bakit ako naiyak? Bakit ako nag-breakdown about it? Valid naman daw na magkaroon ng emotional attachment sa mga bagay. Lalo na nung time na gamit ko siya palagi, I needed someone or something to comfort me. And parang nawala yung comfort na binibigay niya sa life ko. Same as grief din siya. Hindi to weird. Valid to, Pam. Valid yun na feel mo, okay? Nangyari na ba yun sa inyo? Yung na-attach kayo sa isang bagay, tas nasira siya, so kailangan mo magbabay. Para talaga ako namatayan, as in. Pero, ayun, bumili na ako ng bagong TV. And I think itong TV naman na to, multipurpose siya. Sibling reveal talaga to. LG Smart Monitor. Swing. Bigat. Oh, bigat nito. I'm sorry, sweetie, it's the hospital. The food looks great. Maybe save me some? I can't promise anything. I think I died in an accident, cause this must be heaven. I gotta testify. I'm up in a spot looking extra fly. Diba guys, kakasabi ko lang na gusto kong race. Ito na po, nag 5K na siya! In-invite ako ng bestie ko na si Mai na sumali sa leg 2 ng Sante Barley Run. Sayang di ako naka-leg 1. Pero for sure, magle-leg 3 ako. Trilogy Run Asia. Tapos guys, grabe. Nag-sub 30 ako. What? Let me share my chip time. Doon ko lang din nalaman yung chip time, gun time, ganun. As in, first time ko talaga. Chip time is 28:15, 5 kilometers. Lagay natin dito. Grabe! Tapos meron akong naalala ko, sabi ko to sa dating vlog. First time ko mag-run nun sa Greenfield. Greenfield ba ako nakatira nun? Sabi ko, shit, nakikita ko nagpa 5 kilometers yung mga tao. Feeling ko hindi ko kaya yun. Tapos ngayon, sino ka dyan? Sub 30. Sub 30? What? Sobrang inconsistent ko sa running pero nagawa ko siya. Kakaalam ko lang din sa Strava na nabibilang niya yung ilang beses ka nag-run with the app. Like yung naka-record. 37 times pa lang ako nag-run. Huh? Gusto kong i-next goal, sub 25. 28:15 ako, si Noah, 28:35. Tapos guys, nakaka-proud si Kuya. Like, never siya nag-run, hindi siya physically active, pero yung 5 kilometers niya, 45:38. Okay na yun ang kuya ko. Kaya nyo rin. Mag-sign up na kayo sa leg 3. Kita-kita tayo doon. Baka mag-10K ako. Baka lang. Di natin alam. Sa months pa yun. Malay mo, 21 sign-upan ko. Wow! Alam nyo ba, during the run, sobrang naging #emo po ako. Kasi dati ang mindset ko, I'm too depressed to run, too depressed to join run clubs, too depressed to join races.
Pero ito na yun. Nagkaroon ako ng lakas ng loob para gawin siya. Dati nga hindi ko pa trust sarili ko na magigising ako ng mga 3 a.m. ganun or 2:30 a.m. Kasi sa early morning siya ginaganap yung mga runs. Ayun, kinakabahan ako na hindi ako magigising sa mga ganun. Pero nagising naman ako, so who am I doubting? Maybe my old self. Pero kaya ko naman pala! Napapunta na ako sa finish line. Nag-emote talaga ako. Pero hindi physically Hindi ko pa kayang mag-emote in public. Pero naiyak talaga ako noon, internally. Kasi sabi ko, shit, oh my God, nagawa ko. I showed up. Proud lang ako sa sarili ko. And check ko lang sa inyo. Sana through my vlogs na-inspired din kayo gumalaw, ganyan. Oh my God, ito na, next race ko. Nag-sign up ako sa Pride Run, pero 3K lang. Kasi, mag-run ako sa Just One Fun Run ni Hannah. Nag-meet kami sa Ayala. Nakita ko siya randomly. Sabi ko, Hannah! Last namin pagkikita, YouTube Fan Fest pa. Tapos in-invite niya ako sa Just One Fun Run. Mag-5K ako doon. June 20 ng hapon yon. Tapos June 21 ng umaga, yung 3K na run. Diyos ko dahil, baka mamaya yung overconsumption na binibitawan ko ngayon, mapalitan ng medal collection. Help! I like that. Opo. Ayan, no? Guys, naalala nyo nung na-unbox ko tong PR kit from Seek Shine? Oh my gosh. Lagi ko na siyang suot. Everyday. Ito. Sobrang ganda! Nung natanggap ko siya as a gift sa PR, tuwan-tuwa talaga ako kasi nagpa-plan talaga ako na bumili ng ganito. Tapos itong heart necklace din. Ang ganda. Feeling ko kasi hindi naman siya talaga dapat suotin pag nag-workout. Pero kahit suot ko siya pang workout, okay pa siya. Wala lang, share ko lang. Ang ganda pala ng Seek Shine, guys. Also, ito na nga. Di ba recently nag-rotational brownout? Nag-announce dito na mawawala na naman ang kuryente dito sa building. Takot kami dito kasi nung nag-rotational brownout, walang generator, walang elevator. Tapos meron kaming booked class nung gabing yon, workout class. And kailangan namin mag-stairs pababa. Nasa tuktok kami ng building. I mean, sige, medyo madali naman yung pababa. Pero nung pababa kami, dami namin bitbit, tapos dami namin nakakasalubong, napaakyat. Grabe, sobrang nakakaawa. Kailangan maghagdan ng iba kasi mga anak nila na-stuck sa unit. Ayun lang. Kamusta po ang mga brownouts sa inyo? Sana okay lang kayo. Huwag po tayo mapa-overheat, okay? Hirap ng brownout sa condo, lalo na kung walang generator. I mean, hindi gumana. Ba't daw hindi gumana? First time daw hindi gumana. Wow. Amazing! Oh my God! I feel so safe in here. Kaya alis tayo. Oh my God, wait! Wala rin kaming internet. Kaya kailangan talaga lumabas. Kailangan internet connection for the work. Walang kuryente, walang internet. Tara na, baka maabutan pa tayo.
ano ka lang sa akin. Di ba sabi mo, tinutulak mo ako eh. So yun na nga. Nagpipiti na naman siya. Nag-start siya as a stiff neck. Dito sa left side ko, sabi ko, shit, magkaka-stiff neck na naman ako. Tapos minasahe ko siya kasi, wala lang, engot lang. Tapos ayun, sobrang nangala yung dito ko. So nabuka ko ng session sa Octarine. Tapos na-diagnose ako ng spondylosis. Medyo umukoy-ukoy naman ako na wala naman yung stiff neck na feeling. Minsan lang bumabalik yung malay effect dito hanggang sa braso. Tapos parang nakita rin ng PT ko na may S-curve ako. S-curve na scoliosis. Ayoko nang ma-diagnose ng kung ano-ano. Ang dami ko ng MS sa health ko. Pero to be fair, happy naman ako na nag-PT ako ngayon. Yun lang po. Health update. Kaya kayo, ayusin yung posture nyo. Huwag kayong kagaya sa akin! Let it go. 얼어붙어 like whoa. 띵하고 어지러워. I see. 한여름에도 난 겨울. Yeah, 가요 cold-blooded. Yeah, 너와 있을 때 I swear. 제가 먼저 zero 폭설한 그 children. 꿈에도 I wasn't aware. 나만 빼고 넌 모두에게 참 친절해. 내 시간이 들어 단판이 태도 머릿속을 흔들니 ibuprofen 그만해 it's time to stop 승부욕을 자극하는 style yeah. 알면서도 마음이 자꾸 내게 가 안만 빠져버릴까 If you want me back I'll tell you I'm sorry If you want me back I'll tell you stop trying Yeah, yeah, you got me Let it go 얼어붙어 like whoa 띵하고 어지러워 I see 한여름에도 넌 겨울 Yeah, girl you cold-blooded Yeah, girl you cold-blooded Yeah, yeah, yeah Girl you cold-blooded Girl you cold-blooded Ito po ang salarin. Nadamay ako sa 5 AM diaries niya, guys. Yung dapat matutulog pa lang ako ngayon. Nadamay na ako sa morning run niya. Bigat. Guys, may nakita akong life hack sa TikTok. 37 pesos outside coffee. Ay, baliktad. Coffee flavor, 37 lang. Tapos, 14 pesos na Oreo. Mini Oreos. Anger management issues. Required po. Ika-crush daw yung Oreo. Tapos, ice. Hindi ko pa natatry ito eh, yung outside coffee flavor. Taste test! Hindi ko bet, pero ubusin natin.
Happy Vlogmas, everyone! Ito na naman siya sa Christmas pajamas niya. Bago ko i-end to vlog, gusto ko i-share sa inyo yung nakita ko sa TikTok. Me as a person, I don't scroll masyado sa TikTok. Pero doon ako naghahanap ng mga recipes, ganyan. So, nag-search ako, recipe, ganito, ganyan. Tapos nakita ko sa notif ko, may nagtag sa akin. Sa post nila, every year, students struggle to decide which university they want to enroll in. She's my favorite vlogger. That's my wife. Okay, knowing myself, ayoko nung pinag-uusapan ako sa social media. Hindi ako ganun. Pero, kinikilig ako pag may mga nagpo-post ng ganito. Ang cute lang, very nostalgic. Tapos nagbabasa ako ng comments. Kinikilig din ako. Hoy, ba't kayo ganyan? Aray ko. Sabi ni Sushi Bay, I created pa a fan page for you sa Twitter noon. Thanks for making us part of your USD life. I'm Spam Swing. Sad face. Tapos may nag-reply, ay, anyari, RIP po. Kulukoy talaga kayo sa TikTok, no? Tapos may isa din nagtag sa akin. Sabi niya, Pam Swing, may napag-graduate ka. Binayaran ko tuition mo, be? Ang cute lang! Kaya talaga ako mag-post. Hindi ako nag-TikTok, pero pag may nagtatag sa akin, nakikita ko yan. Why are you knocking? Si Carrot po, kumakatok sa ref pag gutom na. Pero, hinainan ko naman ng food. Hindi naman kinain. Kinalat lang. So, anong gusto mo? Yogurt? Gusto mo yogurt? Yan lang. Thanks for watching, guys. Kung nakaabot kayo dito sa dulo ng vlog, comment nyo sa baba. Merry Christmas! Pagsuot ko talaga itong pajama na to, feeling ko Pasko eh. Thanks for watching. See you sa next vlog. And kung may time kayo, Get your 10,000 steps today.